talagang sinasanto, 'no? Oo, at ngayong Sabi nga araw ni na 'to, General ano, Gunakaw, oh, wala daw silang sasantuhin at wala, ano, mas magaling daw sila sa MMDA, mas magaling, oo, sabi hindi niya. hamak. Totoo yun. Kasi alam mo malaking sampal kay Tolentino 'yan. Mhm. Ibig sabihin niyan, Alis hindi niya diyan. kayang paluwagin ang traffic diyan sa EDSA. Ibig sabihin diyan, Ah, Tolentino alis diyan. dapat mag-resign na siya, malaking Oo. sampal sa kanya 'yan. Oo, Inalis sa kanya 'yan, dapat. eh. Ibig sabihin, samantalang ang isa sa mandate ng Mm. MMDA yung traffic. Mm. Mhm. Eh Pangunahing mandate nila 'yun actually. oo, Mm. nakita natin, Mm. pinagkakitaan, eh. Yan ang totoo niyan at may balita Mhm. na yang mga yan may tara, ha? Mm. Totoo 'yun. Bawat bus, yung Mm. merong bus company, Oo. hindi nila sinisita. Mm. Bakit? May buwanan. May Oo. retainers fee ba? Meron. Oo, Mm. merong mga Mga ganyan. abogado lang, Matandang racket yan sa Oo. MMDA. Mm. Miski nung panahon ni Bayani, Mhm. nangyayari yan. Ngayon, di ba? Hindi na pwede. Kita mo naman na lumawas. Oo. Mhm. Tsaka yung mga bus driver na pasaway, natakot na. Oo. Kahit pa nakasabu ka, natatakot ka, may baril, eh. Oo. Di ba? Oo. Iba ito Iba yan. Ngayong araw na to, maninita na yan No. at magbibigay na Mahuhuli ng pa ticket, yan. uhulihin na sila. Oo. Kapon, di pa, eh. Sinasaway-saway pa lang, eh. Oo. Kasi parang ano lang kahapon, parang observer status lang Oo. sila, no? Ngayon, ang Nag-observe kailangan muna. dyan, sa ibang mga lugar naman, doon magkaroon din, no? Mhm. Kahit i-deputize na nila yung ibang pulis. Kasi, maluwag nga sa EDSA, masikip naman sa Fairview, Oo. masikip sa Commonwealth, Ayun. masikip dun sa mga ibang, sa C5. Oo. Kasi sa C5, doon pinadaan yung mga provincial bus, eh. Oo, pinagbawal sa kanilang dumaan muna sa EDSA kahit may Oo, terminal may sila dyan. oras. Oo, may oras. Ngayon, Pag ibig rush hour, sabihin, hindi pwede. doon kailangan din, ha? Mm. Tama. Sabi nila, MMDA ang ilalagay doon, wala rin, eh. Mangungutong lang yun doon. Mangungutong lang yan. Parang ikinubli mo lang sa ibang Oo. lugar, no? Inalis mo lang sa EDSA. Panghihingi lang yan. Sus Kaya Maria ngayon, Josep. Mm. Malungkot yung mga Ba- traffic din sa mga choke point. Bakit? Wala na silang Lulugo-lugo. dilensya, eh. Ang kasabot din Laglag sa balikat ba? kasabot din sa Bags. crossing, Oo. mga traffic ng taga Mandaluyong. Oo. Kasabot naman sa Cubao, yung mga QC. nagta-traffic na Quezon City. Oo. Mm-mm. Kaya wala. Guadalupe, Makati. Sumikip na Oo. sumikip ang traffic diyan sa EDSA. Oo. Mm-mm. Yan ang tunay na dahilan yan. Tama. Mhm. Hindi naman dapat sumikip lang gano'n, eh. Mm. Kung Kailangan pinapatupad lang. lang nila ng maayos yung mga Oo, batas mapasunod trapiko. mo sa trapiko. Mhm. Ang masama ito, Ano? kahit sumusunod na, mag-traffic pa rin. Bakit? Bakit? Sa dami na ng sasakyan yun. Yun. so Kaya Hindi yun. na kaya. Kaya dapat magbalangkas ng bagong oo, patakaran tungkol dyan. Kasabay niyang pagpapasunod na yan, na may epekto namang maganda, Mhm. ang kailangan naman ngayon yung long range. Oo. O yung Diba? pangmatagalang Kailangan solusyon. i-phase out yung ibang sasakang lumang-luma na. Mhm. Dito lang sa Pilipinas ako nakakita, eh. Na. Modelo ng sasakyan, 1970 pa, eh. Parang kalawang, parang kalawang na may gulong, no? Tumatakbo ba? Karag na. Nagulat Uy, tayo. lalo na yung mga pampasaherong jeep, ha? Hindi po. Grabe, parang kalawang na may gulong na tumatakbo yun. pa, no? Nagu- Kinakalawang na nga. Nagulat Grabe. yung mga hapon, eh. Oh, sabi na. Mm-mm. Ano ba yung multo? Mm. Tumatakbo pa, isipin mo. Mhm. Ha? Isipin mo, ang Dapat modelo, i-phase out na yan. 1970, andyan pa sa kalye. Sa ibang bansa, hindi na pwede yun. Oo. Ha? Mm. Talagang pinipace out yun. Oo. Obligado. Oo nga, Dito, Kinakatay na yun. ang kinakailangan, political will. Oo. Pero pinag-uusapan yung political will. Oo. Ang dapat nandiyan sa MMDA, hindi politiko. Mm. Sapagkat yung politiko, walang political will yan. Mm. So, Diba? kailangan, ang ginagawa ng politiko, Oo. hindi political will, kundi mamulitika. Ayun. Mm. Ang Tama. masama, eh. eh, yung Diba? MMDA, under ng Office of the President yan, eh. Kaya Ayun sa nga, ayaw eh. at sa gusto Oo. niya, Oo. kung sino man yung magiging pinuno niyan, Oo. susunod sa politiko yan. Oo. Oo. Cabinet rank yan, eh. Oo.
yung pagiging chairman ng MMDA. Kung tutuusin, ano yan eh, di ba? Para kang governor ng Metro Manila eh. Oh, Yun ang yan dating niyan eh. itinatag Oo. nung panahon ni Imelda. O, ng Marcos Kasi regime. alam mo naman si Imelda, gusto niya may power. May pwesto. Oo, kaya yung 13 bayan dati, Mhm. at 4 na siyudad, ginawa yung Metro Manila. And UNCR, kamo. MMC nun Metro Manila Commission. Commission. Mhm. Yan Yung 13 bayan, Mhm. nung araw hindi pa siyudad yan Taguig, yung et cetera. Ang hindi na lang Ang naman siyudad syudad lang nun dito, eh. Pateros eh. Ang siyudad lang nun, Maynila, Quezon City, Oo. Pasay. Caloocan, tsaka Pasay. Oo. Yung iba yun, mga ano lang yan, bayan. Tawag dito, Ay bayan. ngayon, na lahat yan siyudad na. Ang natira na lang na hindi pa siyudad, Pateros. Pateros. Mhm. Ganyan yan natatag dahil Mhm. dito sa kapritsyo nitong si Imelda Marcos. Oo. Pero nung araw, makapangyarihan si Imelda, siyempre. Oo. Siya Oo naman. nasusunod Ako yan. ng presidente. Kaya sa ayaw at sa gusto ni Marcos, nagbuo siya ng batas Pero para alam mo, maitatag sa yung ngayon, MMC. Oo. Sa ngayon, Oo. maraming nagsasuggest, i-abolish na yung opisinang yan. Sa bagay. Kasi unang-unang laki ng budget niyan. Mhm. Ang laki. Bilyon ang budget Bilyon ng niyan. budget niyan. Oo, para mabawasan. Oo. Pangalawa, bawat syudad, meron kanyang ano yan ibig sabihin, mandato. Oo, Oo. tama. Ang bawat syudad, merong traffic enforcer. Mm. Ang bawat syudad, merong sa garbage collection. Oo. Merong sa flood control. Oo. Samantalang yung tatlong yan ang mandate ng MMDA. Oo. Yung Hindi, ang baso. flood, nung tinayo yung MMDA, yung MMC, yung flood control sa kanila ipinamahala. Oh, yun Kaya nga. palpak Ay, yun ang dapat Yun nga. yung kwan. Tsaka Oo. yung pangangasiwa sa garbage. Oo. Kasi malaki pera doon. Mhm. Yan ang totoo niyan. Ngayon, bawat syudad meron Oo. Localized na yung Localized na yun. Wala na sa MMDA yun. Mhm. Oo. Ano gagawin nila? Ano na lang yan, bale, Oo. duplication na lang Oo. yan no? Kaya nga Yun naman dapat traffic. tsugiin na Mukhang wala na rin sa kanila. Wala silang silbi. Wala na. Yun namang baha, wala rin Bakit? Mas lalo na yung baha. Umihilang yata. Oo. Hindi naman ako Puro tulong ng baha. nga Oo. Tayo kinontrol ng baha Palpak di na ba? palpak, di ba? Kaya it's about time na yan. Oo. Ano na yan? I-abolish na. Mhm. Pero, sa akin naman, Oo. kasi, alam mo, kailangan i-metropolize mo Oo. Mm. Dahil sa lumalaki ang populasyon, ang mga area nagiging, ibig sabihin, maunlad, Oo. hindi pa pwedeng magkanikanya yan. Mm. Kaya nagkaroon ng ganyang klaseng, ibig sabihin, scheme na metropolitan. Yun. Pero yan naman pagiging metropolitan, hindi naman kailangan i-formalize mo na tayo ka ng isang opisina ng kamukha ng MMDA na mamamahala dyan. Oo. Hindi na DILG kailangan. kaya na yan Oo. Kaya na ng DILG yung ganun Oo. Hindi na talaga kailangan yun. At saka alam mo ba, Mm. yung online petition pa na nananawagang mag-resign si Tolentino, Oo. 7,000 na yata yung pumipirma Oo, Alam mo, Oo, nakasama marami na. Mm. kay Tolentino, Oo. doon namigay ng traffic light sa... Albay. 20 million worth. Hindi ba naman malaki sira nito? Oo. Ikaw ang chairman ng MMDA, asikasuhin mo yung traffic rito. Namimigay ng traffic light sa probinsya. Oo. Ano yun? Namumuliti ka. Oo. Di ba? Tama. Ang kailangan mag-resign na. Mhm. Oo. Pagkat wala na siyang silbi dyan. Mhm. Di ba? Oo. Siguro, hindi agad makapag-resign dahil sa, alam mo, kailangan ayusin mo lahat ng papeles dyan. Oo, Bago para ka sa umalis. turnover. Ay, Kailangan oo, malinis ka. mo yung Naiwan mo yung mga yung mga ano mo, Naku, mga Diyos ko. bakas mo. Oo. Kamukha na nangyari sa Makati, di ba? Oo, hindi na kapag Naiwan ni ano. Junjun Bilo yung mga record doon, yun. Kakasuhan sa uli. Oo, dahil di dun ba? sa... oo. Bagong kaso na naman. Kaya dito sa pamamahala ng Traffic. Highway Patrol Group, Oo. Mm. dyan sa EDSA, malaking ano yan, Oo. malaking development yan. Ngayon talagang merong ano yan, ibig sabihin, pwedeng Highway Patrol Group ang umasikaso dyan. Bakit? Pangalan lang, highway yun eh. Oo.
Di ba? kanila yun Yan, eh, hawak highway, talaga ng oo. Highway Patrol Group yan. Mhm. Sapagkat ang Highway Patrol Group, hindi lang para manghuli ng karnapir. Mhm. Tama. Dapat asikasuhin niya yung mga dumadaan dyan. Mhm. Kasabay nung panghuhuli. Mhm. Kaya meron silang ganun din Iba na- yung ano iba yung epekto na nakita mong may kinatatakutan ka kasi may baril siya eh. Hindi ka Eh, dala raw Armalite eh. hindi kasi- naman. Hindi naman. May Kasi iksi sabi lang. natin, Oo. ang Pilipino matigas ang ulo niyan eh. Oo. Mhm. Kailangan bago mo papasunod yan, may takot. Mhm. Yan. Eh paano matatakot sa MMDA? Oo. Mhm. Walang baril. Naku po. Alam na alam mo nagdidilihensya lang. Oo. Walang Kaya yung nagugulpi. respeto no? Diba? Yung Ginugulpi. respeto wala sa Ngayon, kanila. Yung bang miyembro ng HPG, magugulpi mo? Ay, naku. No, hindi Mahirap pwede. Kahit yan. pulis ka, Mm-mm. babanatan ka nun. Oo. Di ba? Oo. So Matatakot kahapon ka ang ron. nasample lang pala kapwa nila Police, pulis. si IDG Oo. na nakadestino sa probinsya. Mhm. PO Akala niya na. trip eh. Ano ko, ang yabang naman nun. PO Ay, pala. hinagad siya ng mga ano, yun. Dinala Highway sa ano, patrol, ah. kinasuhan. Mhm. Sa Quezon City Police. Oo. Yan. Kaya, lagi ka nang dumaan sa EDSA. Oo. Yan. ha? Ganon. Okay, ang oras po natin ay alas 9:40 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Tawag dito. O alam mo ba, Ma'am Peter, Mang Atong, yung karumal-dumal yung nangyari kahapon sa Laguna, no? Oo. Ano ba? Yan. Niratrat na yung kotse, hinagisan pa ng granada. Alam mo, Sumusobra Basta na, talaga no? usaping droga, walang walang habag no? Drug deal pala yun eh. at yan ang malungkot na Mm-mm. balita. Oo. Araw-araw nagbabasa tayo ng dyaryo, nakikinig tayo sa radyo. Mm. Walang araw na walang ganyan eh. Laging may krimen na talagang karumal-dumal, sabi Oo. mo nga. Kaya kawawa tayo. Mm. Matras si Duterte. Ang Oo. nagdidiwa ngayon, yung Mga mga poser, kriminal. yung mga Abuser. kriminal. Oo. Tuloy ang ligayan yung mga yan. Oo. Kasi Pero mm. wala eh, si Duterte, hindi rin tatakbong presidente. Pero ako tingin ko Mm. yung sinasabi niya hindi siya tatakbo as president, hindi naman niya sinasabing hindi na siya tatanggap ng pwesto sa gobyerno. Baka naman tumanggap. Diba? Eh, sinasabi niya, gusto niya ng mamahinga. Mhm. Eh, siguro, salita ng ano yun, ha? May edad na. Mhm. Pero siguro, pag aalukin niya ng, halimbawa, sekretaryo ka ng DILG, Naku, Oo, Diyos. pwede. para masagpumok, pwede. Diba? Pwede, oo. Eh, Palagay pwede ko yun. siya yung pinaka-most qualified sa posisyong yan. Oo. No? Dahil Para, ang haba nung ano niya, experience niya sa Oo, local government para eh. matigil na yung mga krimen na yan. Oo. Tsaka wala, ngayon, pati isda sa Manila Bay, malungkot. Bakit? Mm. Eh, wala na itatapong mga bangkay doon. Wala nang pagpipiestahan. Wala nang sabi ni Oo. Duterte, pag naging presidente siya, matutuwa yung mga isda ron eh. Mhm. Tataba. Tatapon niya yung mga kriminal doon. Mhm. O yun nga pala, napapanood tayo ngayon via ustream.tv. Doon po, punta lang po kayo sa aming website na 8trymedia.com. At i-click nyo po yung ating mga links sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter, at Instagram. Yan. Kung pwedeng gusto nyo rin pong talakayan sa amin, tumawag po sa 412-0288 o kaya mag-text sa 0977-342-1644. Ito pa lang yung tatlong presidentiables Mm. Itong si Ma Rojas, Grace po at Jojo Binay ay pinulong kagabi ni Cardinal Tagle. Oo. Pero wala silang nilabas na anumang pahayag tungkol sa anumang napag-usapan. Pero sabi ni ni Tita De Villa nung PPCRB, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, Mm. wala naman daw pinag-usapan tungkol sa politika. Mm. Parang anong nangyari lang yata, nagpayo lang si Cardinal Tagle. Siguro, reiterate lang niya kung ano yung mga pamantayan ng simbahang katoliko sa mga Oo, kandidato, di ba? Oo, Alam mo, maganda yung ganyan merong moral guidance sana kung susundin nila, no? Oo. Dahil wala namang sasabihin hindi tama yung si Cardinal Tagle. Alam mo, isa yan sa mga hinahangaan natin eh. At yan,
ang Bawal. talagang mabigat Bawal yan, Mm. Kwan- nando si Binay. Akala ko nga, Eh, nakasuot siya ng huwag kang magnakaw. Kung sinuot ni Mm-mm. Tagli yung huwag kang Mm-mm. magnakaw. Baka Oo, nag-walk si out. Binay. Baka nag-walk out si Nag-walk Binay. out. Oo. Unang-una, sasabihin dyan siyempre ni Bishop Tagli, Archbishop Tagli. Archbishop. Oh, maging matino kayo Oo. sa paggogobyerno. Mhm. Ibig sabihin, huwag ka magnanakaw. Sino Ganon tatamaan din doon? yun. Diba? Oo. Yan eh. Siguro alam mo kaya nakangiti si Binay. Nakita ko sa TV, yung palabas, nakita Oo. ng media na nag-abang sa labas eh. Paglabas nakangiti, siguro nakahinga ng maluwag eh. Hay, salamat, hindi nabanggit yung pagnanakaw. Hindi naman natin. Pero ganun din yun eh. Oo, yun Oo. ba yan eh. At yan si Tagle, galit kay Bina yan. Oh, at hindi lang si Tagle, milyon-milyon pa. No, hindi lang dinidiretsa ko, hindi naman politiko si Tagle. Archibispo Tagle. Mm. Diba? Oo. Pero galit siya doon sa pagnanakaw, Oo. sa mga korap sa gobyerno. Oo. Sa mga Eh, nagsasamantala. Sa dami ng kaso nitong si Binay, Oo. hindi pwedeng walang totoo ron. Ha? Ay, Hindi oo. pwede yun. Sa dami. Sa ano lang, sa senior citizens lang eh. Oo. Oo, Diba? yari na, oh. Taon-taon may namamatay na senior citizen to. Pero hindi nabubura ang pangalan ha. Hindi, Pero yung dagdag nagkakaroon, yung bawas ala. hindi, ang matindi ron, hindi yung corruption eh. Mm. Sapagkat normal yan sa gobyerno eh. Naging normal na. Oo. Naging kultura Ang na mabigat dito sa sobrang corruption. Sobra na. Oo. Hindi nagkasa sa milyon-milyon. Gusto, Tsaka bilyon. lahat ng aspeto ng governance, Oo. meron siyang Oo. pagnanakaw At ang di ba? masama, Oo. ito dynasty. Dynasty nga. Oh, Oo. dynasty na lahat yan. Ano May sa anomalya. Salakog ba tawag? Isipin mo, gaano kalaking pera yun. Mm-mm. Oo. Oh, yung kay Binay, iba yun. Yung kay Mayor Junjun Binay, iba pa rin. yun. Mm. Iba pa rin yun sa kongresista. Kay Iba pa Abby. yung kay Nancy. Mm-mm. O, hindi ba? Iba pa yung sa asawa niya. Oo. Na dati meron ring, din. Dating may kaso mayor. yun hanggang ngayon eh. Oo. Pag pinagsama-sama mo yun, ang laking pera. Oo. Mm. Hindi lang basta plunder, sobre. Di ba? Kaya nga siguro minamaliit na ng Korte Suprema yung plunder. Oo. Kasi Kaya- kailangan taasan, may mas maimbento pang mas mataas na kaso. Mabigat yan. Para doon pumasok yung mga yan, no? Kaya, alam mo, ang netizen, hindi makumbinsi ni Binay. Alam mo sabi ni Binay, Mm. yun daw mga lumalabas sa social media, netizen, Mm. politiko raw may pakananon. Bayaran daw. Ang totoo daw, yung social weather station. Ano? Anong tawag niya dun sa mga sa mga Maniniwala nagrarally nakakampi niya, hindi ba yun ang bayaran? Binayaran. Sabihin, yung tinanong yung 1,000, yun ang totoo. Oo. Etong netizen na milyon, daan-daan libo, hindi totoo. Yan ang, ala na eh, kumbaga, wala na masabi si Binay. Oo. No, ha? Kaya ako naniniwala, Na. tatlo yan naglaban. Ako pupusta ko lelat yan. Oo, tama. Kahit sino pa umano sa'yo, mag-endorso. Mm-mm. Ay, wala nga makuha ang vice president eh. Mm-mm. Lahat tumatanggi. Wala nga ang line-up pa lang niya sa senatorial, si Harry Roque pa lang yung Si nagpapanggap Harry na Roque, nagpapanggap na human rights lawyer ba yun? Na wala yun. Wala yun. Sabi niya, si Pacquiao. Oh. Mukhang ayaw din ni Pacquiao. Oo. Masisira Oo nga. si Isko, Mm. si Lito Atienza. Mukhang nagbabago na mga isip eh. Wala na. Ayaw Iba na tono. Ay, si Lito Atienza mukhang hindi naman talaga gusto na sa kanya, di ba? Oo. Oo. Bakit? Mm. Ako man ang politiko, Oo. ba't ako sasama dyan? Mm-mm. Di ba? Minus factor yan si Binay. Oo. Hahatakin kang pababa. Mm-mm. Ito namang mga kung sino-sino dyan na sinasabi, malakas pa rin si Binay. Naku. Malakas sa Sa paghina. probinsya daw, Oo. dito lang sa Maynila mahina. Naku. Naku. Mahirap yun. Mm-mm. Iba na ang komunikasyon ngayon. Yung sinasabing probinsya, nung araw yun. Noong mga 1960, talaga sa mga probinsya, mga liblib na lugar, hindi naabot masyado ng balita yan. Oo. Oo.
Pero ngayon, wala ka nang masasabing probinsya. Tama. Oh, Cebu, lahat yan. Abot ng balita yan, ng komunikasyon, ng modernisasyon. Oh, paano sa ano probinsya, ano rural area sinasabi nila? Wala na noon. Kung meron man, konti na lang yun. At mas malawak yung mga urban city tsaka yung mga metropolis. Tama. Ayan yan. Oo. Nako, maka-atake ang puso. Galit ka na naman kay Binay. Oy, alam mo bang may good news naman tayo. Ewan ko sa akin, good news to ha. Oh. Alin? Ipinag-utos na ng korte yung release ng anak ni Ka Roger. Ayan. Oh. Oo. After 1 year mahigit na Oo. na-dismiss yung kaso, kahapon lang ni-release ha. Kagabi. Oo. Oh, with finality yun, na-release na rin siya. Oo. Oo. Dapat lang. Oo. Una-una, ang kasalanan lang naman niya, anak siya ni Ka Roger. Oo. Hindi ka naman pwede mamili ng magulang, di ba? Hindi naman masyadong harmful lang kung Oo. paniniwala mong komunismo yan. Hindi naman yan, nakaka-damage masyado. Oo. Pinasikat lang nila pangalan yan eh. Oo. Hindi, tsaka kasi yung nangyari sa kanya, di ba? Oo. Kahit masakit na yun siya, hindi pa agad dinala Kaya sa nga, ano. yun ang masama. Oo. Kung yan, Winalangya kasi nila eh. hindi mo pinansin, wala naman yan Wala, eh. Ano oo. ba magagawang sa tao Kung niyan? hindi nila ginipit, di ba? Oo. Mhm. Hindi katulad nung mag-asawang yung Chamson ba yun? Si Benito at Wilma talagang may Chanson. yun. Oo. May Ha? ranggo. May ranggo yun. Mm-mm. Talagang gumawa ng mga operasyon yun. Mhm. Pero itong anak ni Ka Roger, hindi naman eh. Mhm. Wala namang yung sinasabing murder, invento lang. Oo, kaya nga dinismiss eh. Kaya na-dismiss. Wala, sabi nga nung korte, wala kayong ebidensya na nag-participate sa krimen o kaya inutos niya yung wala krimen. naman. Wala. So finally, ayun. Nagkaroon Yan, na ng- magandang yan. Oo, magandang Oo. balita. Ito pa, ito namang si Sino? si Lucio ko, Oh. Oo, ayan. ba? Nanalo sa Oo. Supreme Court. Mm. Yung 2.7 billion na kasong sinampa sa kanya ng BIR, Oh. natalo siya, Oo. nanalo Oh, Alam mo bakit? lahat ng Lucio na nanalo. Oo. Pati si Lucio Tan, isipin mo. Oo, panalo. Ang Kung katwiran niya, sisingilin mong utang sa gobyerno, sa tax, ang laki. kung yung mga Matatawa ka eh. yung mga Mukhang malalaking mananalo pa eh. negosyante, oo. Mm. Kung yung malalaking negosyante ang pag-uusapan, kung magbabayad lang sila ng tamang buwis, hindi naman natin kailangan mangutang sa ibang bansa, di ba? Katulad niyan, 2.7 billion case. Ang linaw naman na ang ginamit kasing argumento ni Lucio ko, sakop daw siya nung amnesty dahil siya ay may negosyo doon na nakabase sa Clark, Sambuang, Subic. Yung batas, di ba, pag Oo. nasa Freeport ka, nasa Subic, Cagayan o Zamboanga, tax-free yung mga ini-import mo. Diba? Ang sabi ng BIR, Metro Manila base yung negosyo mo Mm. Paano ka naging ayaw ng Korte Suprema Ayan, eh. alam mo, Kinatigan. Nasa yan eh, nasa Mm-mm. interpretasyon, Oo. ng mga yung mga maestrado ng Korte Suprema. Alam mo yan, dilasti ko yan. Pwede nilang i-decision yan. Labang Keko, pwede rin i-decision nila, panik Keko. Oo. Hanap ka lang ng technicality. Yun, isang technicality yun. Ha? Kailangan yan, sasabihin ng Korte, patunayan ninyo, beyond reasonable doubt, na ang negosyo ni Lucio ko hindi doon nagmumula, kundi dito sa Metro Manila. Oo. Mahirap yan, matagal pang usapin yan. Kasi yan Dapat bantayan nila yung bodega ni ang Lucio ko sa Subic. pinakamatagal, ha? Para wag maglabas ng produkto Ang doon, isa no? sa pinakamatagal na kaso, Oo. Si yan Lucio Tan. taxation. Oo. Oo. Ha? Civil case. Civil case yan eh. Tsaka tungkol sa pagbabayad mo ng parang utang mo yan, matagal yan. Mhm. Nakita mo si Pacquiao hanggang ngayon. Ayaw magbayad? Oo. Andun pa rin ang kaso sa Lalo naman si Lucio Tan. Ilang si Lucio presidente Tan. na. Mula pa kay Oo. FBR, di ba? May Oo. kaso na yan. Doon nung panahon ni Commissioner Liwayway Vincent Chato, Oo. natalo na yan eh, si Lucio Tan. Oo. Naku, pagdating dun sa sa Court of Appeal, Nanalo. binaliktad naman. Pagdating dyan sa Court of Appeal, laking pera nun. Oo. Ha? Totoo yun. Ayan ang mabigat pagdating dyan sa usapin ng mga tax evasion,
sa taxation. Talagang mas malaki sinisingil mo, mas matagal na kaso talaga yan. O kasi ilalaban nila yan eh. Oo. Eh, marami alang ano namang hindi, kumuyakoy lang sila, no? Oo. Parang ano lang yan eh, yung corruption eh. Oo, bayad. Mas malaki ninakaw mo, mas matagal ang kaso. Plunder eh. Oo. Nag-text si nag-message si Oscar De Jesus ng Glendale, California. Oo. Ibig sabihin daw ng good ang traffic situation sa Metro Manila, di naman nanalo si Tolentino. Oo, tama. Kasi nung panahon nga naman niya hindi naging good, very Oo, bad, di ba? Nagkamali ng diskarte si Tolentino dyan. Hindi ba nag-traffic yan? Ay, lalo si Kahapon Lupit, nga patanghod-tanghod pa eh. Oo. Parang gago. Oo, Traffic yan eh. yan, isang ano mo lang, kabisala mo, baksak eh. Ganyan ang politika ngayon. Isang pagkakamali mo lang. Nung mawiwindang ka, sa tindi ng ano eh, ng communication, yung netizen eh. Oo. Hindi Saka ka mukha nung araw, hindi mapapansin eh. Saka nag-iisip na tao ngayon Aba, oo, Hindi na madaling utuin. Kita mo si Grace po, isang salita lang, di ba? Bumaksak. Mhm. Oh. Sayang. Yan ang sinasabi natin. Kaya lang mga politiko, nag-iingat talaga ngayon. Mhm. Oh. Si Binay pa, sipin mo, hindi lang salita, ginagawa niya. Paano Kung si Grace po nga siguro ano lang yun eh. Oo. Tawag dito, nagkamali lang siya ng tansya eh. Palagay na natin, di ba? Tama. Yung tumakay sa isang issue na sobrang akala pagiging eager beaver niya, Oo. na sakay ng sakay sa mga issue, ayun. nagalit sa kanya ang nagalit netizen. ang tao. Yan ang Oo. kahirapan. Pero si Bina hindi, sa salita at sa gawa. Oo, Yan. wala. Sabihin na, wala na eh. Talagang sinasabi nga, Oo. 3 man maglaban dyan, 4. Mm-mm. Si Bina hindi pa pangalawa yan. Mm-mm. Yung nakamalapit na niyan, 3, 4. Baka magpang-5 pa yan kung 4 sila eh. Di mo? Wala. Yan malapit na eleksyon. Mm. Sipin mo, kanya-kanya ng ano yan. Mhm. Hindi matagal yan, malapit na yan. Yung papile ng candidacy sa Oktubre na yun, di ba? Mm. Alam ko hanggang Oktubre 15 yan. Tama. Depende Isipin sa mo. posisyon niya, hindi yata lahat hanggang October 15. Oo nga, lahat-lahat na yan, pati sa local position. Mm. Di ba? Ngayon, sasabihin natin na itong mga ito, kailangan ngayon pa nag-iingat. Hindi basta bira ng bira. Kasi malalaman agad kung hanggang saan ka eh. Tsaka ang memorya ng tao, ng Pilipino, sa ngayon, iba. Hindi na maigse. Oo, naka-focus sa issue ng peace and order at saka corruption. Hindi mawawala yun eh, yung issue ng corruption. Hindi pwede hindi bali ng corrupt basta may nagagawa naman. Hindi pwede yun. Nakakainis yung ganong no? Yung ganong kanyan? linya ng pag-iisip, Yun yung ganong yung Binay. katwiran. Yun ang linya nila Binay. Ng mga taga-trumpeta niya. Hindi Yung mga bali tangang na niya, pero tingnan niyo naniniwala nangyari sa kanya. Makati. Oo. Ang pag-uusapan daw, yung achievement. Ano yung nagawa achievement? Achievement niya. Sa Makati, sinasabi nila. Boy, bago siya naupo sa Mamaya. Makati, libre na lahat dyan Eto pa, sinasabi nila, hindi naman na niya plunderer siya Nako. Hindi nagnakaw. Ang magsasabi na nagnakaw siya, korte. Isipin mo Nako, yun. Taong bayan, hindi ganun ang iniisip. Oo. Ayan ang mabigat yan. So, ngayon pa lang, nakikiramay na po kami sa tiyak na pagkatalo ni Vice President. Kung nagpunta Jejo sa Marbina. Tagle, sana tuloy-tuloy siya doon sa kumpisalan. Nangumpisan sa Tagle. Oo. Hindi eh. Ano? Di ba? Hindi man lang nagsisisi, nakangisi pa, lulumabas. Oo. Nakangisi ha. Naman lang, malungkot siya. Siguro, pinayuan siya nung gusto ni Tagle na magbagong buhay ka na. Habang may oras ka Habang pa. may oras Habang pa. may panahon pa. Yung babago. Yung kay Carpio Morales. Ay, oo. Maganda yan. Kahapon, dun sa budget hearing sa Senado, na-ambush interview ng mga media yung Oo. si Ombudsman Carpio Morales.
At ni-raise pala niya dun sa ano no sa motion for reconsideration Oo. sa Supreme Court sa pagpipiyansa kay Enrile. Eh 3 issues daw no. Mm. Sabi niya unang-una, bakit ginawang batayan ng Supreme Court sa pagbibigay ng piyansa sa kanya, sa paggawad ng pagpiyansa niya, ibatay dun sa humanitarian ground. Samantalang hindi naman pala binanggit yun ni Enrile dun sa ano niya, Oo. sa motion niya, di ba? Di ba? At pangalawa, bakit daw, kung yun pala yung grounds na gustong igiit ng mga mahistrado, yung humanitarian grounds, bakit daw hindi, hindi pinayagan yung prosecutor na sagutin yung grounds na yon, di ba? Oo. Ang ginawa pa nga, di ba, pinagalitan pa yung Sandigan Bayan eh. Ibig sabihin, wala raw due process na sinunod doon. Oo. Basta ka lang nagsabi ng grounds tapos hindi mo bibigyan ng tsansa yung nagsakdal doon sa tao. Di ba? Oo. At ang sabi niya pang huli, kung yan daw ganyang desisyon ng Supreme Court, ibibigay din yung ganyang klaseng desisyon na humanitarian ground sa iba pang mga akusado, hindi lang kay Enrile. Oo. Kaya maling-mali yan eh. Unang-una, linawin natin, talagang merong mga desisyon na pwede mong ibatay sa humanitarian reason. Kasi nakatalaga, universal na yan eh. Talagang meron. Pero sino? Yung halimbawa, nakakulong, pero nagka-cancer, malapit nang mamatay, sabi ng doktor, Malala. 3 months ka na lang, terminal na lang. Yun, pwede mo nang pakawalan yun. Kasi for humanitarian reason. Wala kay Enrile yun. Di ba? O halimbawa, 98 anyos. Ha? Hindi na makagalaw. Yun, for humanitarian reason, pwede yun. Pero yung kay Enrile, malabo. Malakas pa sa kalabaw eh. Oh. Galaw ng galaw eh. Nakakapag-function eh. Malinaw, Oo. lucid eh. Oo. Sabihin, ang isip buo eh. Oo, malinaw pa mag-isip. Di ba? Paano mo Sasabihin pagbabasihan yun? na mahina siya. ano yun? Ibig sabihin, debatable talaga yun. Kayun nga Kaya eh. tama si Leonel na hindi dapat ginamit yun. Mhm. Pero hindi ibig sabihin, walang ganong konsiderasyon. Meron. Pero ang halimbawa nun, kamukha ng mga sinabi ko. Ngayon, yung sinasabi na paano ngayon yung iba, yan nga mabigat niyan. Oo. Halimbawa si Gloria, Macapagal-Arroyo. Yun talagang may sakit, malala sakit nun. Ayo. Hindi anya, bata pa eh. Wala ron eh. Yung Wala sa sakit edad niya eh. Doon sa Matindi estado sakit ng nun kaysa kalusugan kay eh. Enrile. Oo. Paano yan? Pagka yan humingi ng ganong konsiderasyon. Ano gagawin ng Korte Suprema? Oo. Hindi pwedeng hindi nila bigyan yan. Sabagat si Enrile, pinagbigyan nila eh. Ayan yan. Okay. Eto ba? Oh, sige. Ano pa? Diba? Yung hospital arrest, wala naman sa batas yan eh. Na may hospital arrest, house arrest, wala yan. Pero bakit naka-hospital arrest si Gloria? Bakit si Erap no naka-hospital arrest? Hindi lang hospital arrest, di ba? House arrest pa. Pinayagan yan doon sa ano yun, di ba? Doon sa ano yan, sa Tanay. Oh, rest Tanay, house. Bakit merong mga Rest ganun? house arrest yan eh. Because of humanitarian reason, consideration na sinasabi. Pero hindi tama pagdating doon sa parting yun. Pero sa kalagayan ngayon ni Gloria, pwede mo lang i-apply yung ina-apply nila. Yung kay ginawa Enrile. nila kay Enrile. Oo. Ayan ang mabigat yan, magiging president yan. Oo. President. Jurisprudence. Oo. Kapag paano yung mga mahihirap O yun. na talagang uugod-ugod. Uugod-ugod. wala na. Oo. Ayun, alam mo, nagtsatsaga sila maghintay ng presidential pardon, ha? Oo. Yung mga matatandang nasa kulungan. Oo. Paano ngayon yun? Hindi naman flight tricks yun. Bakit? Wala ang pamasahe yun palabas ng bansa. Pauwi nga ng bahay nila, walang Hindi pamasahe. makauwi, Kawawa Punta nga naman. Quiapo, hindi makapunta eh. Ibang bansa pa. Oh, Bakit hindi sige. mo pakakawalan? Okay, commercial po muna tayo. A Tri Media Pro Incorporated.
Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Bingo your way to millions in Casino Filipinos Grand Bingo Fiesta. Over 6 million pesos in total cash prizes at stake. Each ticket worth 1,500 pesos earns you 4 bingo cards per game. Good for 10 games. Bingo date is on September 20, 2 p.m. hosted by Casino Filipino Pavilion. To be held simultaneously at participating Casino Filipino branches and satellites. For details, call 523-3678, 526-0337, locals 2402 and 2404, or visit www.pagcor.ph. 2,000 mga bagong upuan ang ipinamahagi ng Pagcor-funded Pinoy Bayanihan Project sa 5 pinakamalalaking public schools sa Tondo, Manila kamakailan. Kabilang sa mga paaralan tumanggap ng mga bagong armchairs ay ang Jose Corazon de Jesus Elementary School, Isabelo de los Reyes Elementary School, Magat Salamat Elementary School, Manuel L. Quezon Elementary School at Rosauro Almario Elementary School. Dinaluhan ng ilang Pagcor officials at ni TESDA Secretary General Joel Villanueva ang turnover ng Pinoy Bayanihan Armchair sa mga naturang paaralan. Ayon kay Villanueva, layo ng proyektong ito na mabawasan ang malaking kakulangan ng school chairs sa mga public school sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga silyang gawa mula sa nakumpiskang illegal logs. Ang TESDA ang siya nagmamanufacture ng libu-libong mga silya at nagbibigay ng training sa mga manggagawa ng Pinoy Bayanihan production sites. Halos 60,000 Pinoy Bayanihan armchairs na ang naipamahagi ng Pagcor, TESDA, DepEd at DENR sa daan-daang public school sa Caraga at National Capital Region. Pinasalamatan din ni Villanueva ang Pagcor at si Chairman Cristino Naguet Jr. sa patuloy na suportang ibinibigay para sa nasabing proyekto. Hahataw sa balita at komentaryo. Meron pala tayong announcement. Tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, may noise barrage ang lahat ng market vendor sa Maynila, yung 17 public markets. Nagsasagawa sila ng noise barrage bilang pagtutol doon sa joint venture agreement. Sinasa pribado lahat yung palengke sa Maynila. Talagang talagang gusto isa pribado lahat ng palengke sa lungsod ng Maynila. Yan hindi tama yan. Kaya sumali kayo dyan sa... Alam ko marami sumasali. Oo, marami. Alam mo, araw-araw nadadaanan ko yung Sampaloc Market. Marami. Hanggang kalye, hanggang bangketa. Naglalabasan lahat ng tindera. Matindi ginagawa niyang si Erp sa Maynila. Kasi binoto niyo eh. Ayan. Ano nangyari? Ayan na. Tapos, meron pa namang pagkakataong ituwid yung mali. Labanan niyo yan. Sapagkat yan, kalokohan yan. Ang mangyayari niyan, yung mga kumpanyang yan na namamahala dyan, baka yung iba, kanya talaga mismo yan eh. Oo. Wala yan. Within 25 years, 25 years ng kontrata. Inaagnas na si Erap. Pagsasamantalahan yan, ang mga taga Maynila. Kasi pag isila pribado mo, ang isang palengke, mamahal ang bilihin dyan. Oo naman, kasi ang mahal ng unang-una, babawiin nung kumpanya, yung pinagpagawa niya ng kasi pwesto, diba? Ano ang intensyon ng negosyante, pribado?
kumita. Oo. At talagang ang gusto niyan, Bawian, hindi no? lang kumita ng maliit, kundi kumita ng malaki. Oo. Samantalang kung yan ay public market, hindi ang intensyon ay kumita, kundi serbisyo. Oo, Oo. tama. O paano yan? Oo. Wala eh. May Anti-people yung privatization eh. wala Basic yun. kasi si ERAP lahat ginagawa eh Mm. para gumawa ng pera sa Maynila. Oo. Isipin mo, yung Manila Zoo, ibebenta rin. Oo. Ha? O nasa Marami nang Koreano na naibenta. daw yun eh. Oo. O isipin mo, yan ang ginawa. Bakit hindi naman taga Maynila yan eh? Taga San Juan yan eh. Mm. Ano malasakit yan sa taga Maynila? Di wala. Wala. At saka convicted plunderer na yan. Nasintensya wala na nga na. sa pandarambong sa lahat. Ngayon, ang kasabot niya dyan, yung konseho, At sa- si Isko. pamumuno ni Isko. Mm-mm. Ngayon, meron silang damage control na ginagawa dyan. O, Ang anong sabi ginagawa? nila, hindi naman daw tataasan ng upa. Naku. Imposible yun. Yung Tell pribadong that to the kumpanya Marines. gagastos, tapos Hindi sisingil tatalo. na ng ganun, nakatulad ng singil ng public market. Mm. Binobola kayo. Mm-mm. Di ba? Nanloloko. Pagkatapos, yung mga dati nang nakapesto dyan, hindi na makakabalik yan. Mm. Ang Kawawa. gagawin niya, tataasan yung goodwill money, Oo. tataasan yung upa. Paano pa kayo makakabalik yan? Kaya Kawawa. galit na galit Mm. yung mga tindera dyan sa mga public market sa Maynila. Hindi lang yun. Mm. Pati yung mga consumer, siyempre. Oo. Pati yung mga mamimili, magagalit. Mm. Sapagkat tataas ang bibili nila eh. Oo. Oh. Yan. Kaya dapat kalampagin ng kalampagin ng Ngayon. kalampagin. Mag-i-eleksyon uli. Mm. O, iboto nyo ili si Erap. Di na. Para magka-leche-leche na talaga. Kung gusto niyo Di ba? magpakamatay, Di na. iboto niyo si Erap. Magpakamatay, iboto Mm. nyo uli. Mm. Kasi Di na. nabola na kayo eh. Mhm. Di ba? Yan ang sinasabi natin noon eh. Lokohan, Sa ha? iba. Bilola kayo ni Erap. Naniwala kayo para sa mahirap siya. Oo. Mm. Wala yun. Slogan lang yun pero hindi totoo yun. Hindi siya naging para sa mahirap. Sa San Juan lang eh. Oo. Pinadidemolish yung mga squatter eh. Pag ayaw pa rin ma-demolish, sinusunog. O paano naging makamahirap yung mga ganong klaseng sanggano, no? Kaya nga, tambalita, tatlo daw maglalaban dyan. Mhm. Baka si Isko, pang-apat. Mhm. Si Bagatsing, si Mayor Lim. Oo. Wala na. Alam mo sa survey, Mm. wala na itong si Erap. Durog. Matatalo na. Oo. Durog na. At ang nangunguna dyan, si Mayor Lim. Mhm. Isang araw. Independent survey yan ha. Hindi yan yung binayaran na survey. Bakit? Nasubok. Tapos, mayat maya, may krimen sa Maynila. Mhm. Isipin mo, araw-araw dyan, may binabaril. Yung mga pulis. Ayan. Nung araw, nung panahon ni Mayor Lim, pag may pulis na nagloko, kinabukasan nasa dyaryo na. Tawag Pinapara. Papatawag, nasa City Hall. Ito Papatawag mga yung pulis na media. tarantado. Ipaparado sa media yung skalawag, di ba? Wala eh. Oo. Mm-mm. Oo. Shame campaign, di ba? Oo. Ngayon, yun lang 5 kilo ng shabu na discover dun sa locker ng mga anti-illegal drugs na pulis. Hanggang ngayon, wala na nangyari. Wala na. Di ba? Nasaan na yung shabu? Wala na. Nasaan na yung kaso laban sa mga pulis? Nasaan na yung suspect kung saan na kumpiska ng mga pulis yung 5 kilos na yun, di ba? Parte na sila ron. Ay, Ganun yan. nako. Eh, Palagay ko, ibinalik nila sa may-ari eh. Kaya ni-raid yung locker ng mga pulis para recover yung shabu, ibalik ko sa may drug lord, di ba? Diba? Sus Mario, Sep. Kaya meron pa yung sabungan. Oo. Ayun, yun. Sige, Nako, sige. Diyos ko, yung isa harap ng, sa malapit sa simbahan Mm, at ospital dyan sa Santa Ana, mm. may sabungang gagawin dyan. Nabo ko, Oo. hindi raw totoo yun. Saan daw? Doon sa tapat, malapit sa simbahan. Mm, At saka eskwelahan, may mga may Oo. eskwela ron. Oo. At malapit doon sa ospital ng Santa Ana, yung public hospital Mm-mm. ng Maynila, magtatayo ng sabungan. O Ba? isipin mo, yan ang ginawa ni Ero sa Maynila. Kagaguhan talaga, no? Ang weteng, meron. Yung sinasabi mo yung color games, ano ba yun? Mga color game. Ano ba yun? Kumpleto, ha? Yung parang lupa yun eh. lahat na lang?
Alam Yung mo, mga vendor, ugali, palalayasin sa palengke para Oo. ilagay sa kalye. Mm. Ang galing, Saka, ano? alam mo, yan nangyari sa EDSA. Oo. Dapat gawin sa Maynila yan. Oo. Masikip, ang sikip ng trapiko sa Maynila Mhm. dahil doon sa mga sidewalk vendor. Oo. Oh, Saka illegal terminal. Illegal terminal, pinagkakakwartahan nila yan. Yung Hindi illegal pala sidewalk terminal ni vendor. Ligaya, ha? Ang sinasabi ko pa, street vendor, nasa kalye ni. Oo. Mm. Diyan sa Avenida, Kaya po. diyan sa mga sa Quiapo, Oo. sipin mo, sa Carriedo, yung buong yun. Kubul-kubul yung Wala na, kanila hindi ron. na madaanan sa sasakyan yun. Oo. Sipin mo. Paano ka pa makakadaan? Nakabalandra din yung mga Tao nga, pedicab. Hindi makadaan eh. Oo. Sasakyan pa. Oo. Oh. Ang Naka daming addict dyan. Sipin mo. snatcher, addict, mandurukot, lahat Mandurukot, na. Kompleto dyan. Kompleto. Mm. Oo. Ang nangyari dyan, Gates of hell, no? hindi, mas marami pa yung mandurukot kaysa dudukutan. Wala na yung Wala mandudo. na eh. Wala na. ha? Kaya nangyayari, sila nagdudukutan doon eh. Talo-talo. Pag nagdaan ka sa Carriedo, Oo. ano kung humanda ka na. Bakit? Hawakan mo na yung mga bag Hawakan mo. mo na yung ano bitakan mo. mo. Kung pwede lang ipardible mo sa balat mo yung wallet mo eh. Sa dami ng snatcher, sa dami ng mandurukot. Ay, nako. Andyan yan. Oo. Kaya po, Mm. ano ginagawa nung nila dyan? Sipin mo. O bakit naman gagalawin ni Erap? Eh doon nga siya kumikita. Tapos, Diba? mababasa ko pa sa mga poste, Na? mag-ingat sa mandurukot. Nakalagay alam na. nyo kung sino yung mandurukot, tapos Oo. sabihin nyo, mag-ingat. Oh, mag-ingat. Dapat ka, nakalagay sa Ganun City yun. Hall. Diba? Dapat sa City Hall nakalagay, mag-ingat sa Mandarambong. Hindi, ito pa ang mabigat. Yung mandurukot, pinag-iingat din. Yung mga mandurukot, mag-ingat din. Huwag Oo. kayong pahuhuli. Isipin mo yan. Diyan sa Maynila, sobra. Sobrang Sobra. ano Divisoria, Quiapo. Quiapo, Avenida, Blooming Street. Oo. Lahat yan punong-puno na mga illegal vendors Mm. na pinagkikitaan nila. Akala, ano niya doon eh, ang panggap niya doon, nagbibigay siya ng livelihood. Kaya marami daw yung vendors. Livelihood, ha? Pero pwede ka naman magbigay ng livelihood nang hindi ka nakakaperwisyo. Oo. Di ba? At hindi mo livelihood kinukutongan. yun, no? Kaya mo binibigyan ng illegal livelihood kasi nangongotong ka. Di ba? Hindi Oo. livelihood Mm. yun. Kamukha dyan sa Loton, ang daming snatcher dyan. Sa Loton. Ay, oo. Oo. Mag-ingat po kayo lalo na pag Yun, medyo dumilim. Oo. Yung mga ano pala dyan, yung mga spotter ni yung mga barker ni Ligaya. Oo. Ano pala yan, tipster pala yan ng mga holdupper sa Oo, kamandurukot. yun na, hold up dyan yung anak ko eh. Cellphone, kinuha niya ng mga Oo. loko. Mhm. Ngayon, Pitaka. araw-araw yan nangyayari. Hindi naman nadyadyaryo yan. Mm. Ano ginagawa nila? Ibig sabihin, unang-una, hindi na makagalaw halos ang mga tao dyan sa mga lugar na yan ng Maynila. Dati-dati maganda dyan eh. Oo. Ngayon ang baho. Hindi ka nang malaglagad eh. Kaya ngayon matatakot ka Maglakad-lakad, na. oo. Komportable ka. Hindi ka na makalakad ng maayos. Nakabara yung mga sidewalk vendor. Pag sa kalye Kilaranban, andun din yung mga vendor. Mm. Yan, ibig sabihin, anarchy na. Mm. Ah, Anarkiya na. Wala itong mayor, walang ginagawa para yan mapaluwag. Oo. Ngayon, kunyari, may isa nagpalabas. Kunyari, Palabas. pinuhuli yung mga nasa kalye. Mm. Wala rin eh. Ang ginawa ng mga pulis na to, naglagay ng mesa ron, ayun, sa kanila naman naglalagay yung mga Naglagay ng lamesa. Bago pa ma-high blood ng husto si Ma'am Peter. Paalam na tayo. Sige. Okay, maraming pong salamat sa mga sumubaybay sa ating programa ngayong umaga. Ito po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Tolastas. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni Ka Jeria at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Mama. Buhay po kayo.